Hindi matamis pero nakakataas ng asukal. Babala ng doktor. Mga kapamilya, welcome. Ako si Doc at ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga pagkain na hindi matamis sa panlasa pero nakakataas ng asukal sa dugo. Marami sa atin ang nag-iisip, hindi naman ako mahilig sa candy o soft drinks. Safe na siguro ako. Pero ang totoo, may mga pagkain na araw-araw nating kinakain, hindi matamis pero silent contributors sa sugar overload. Kapag pinabayaan, tahimik nitong pinapagod ang pancreas, sinisira ang ugat at bato, at unti-unting nagtataas ng risk ng diabetes, high blood pressure, at iba pang komplikasyon. At ang pinakadelikado, walang sakit sa umpisa. Kaya sa video na ito, iisa-isahin natin ang 6 common foods na hindi matamis pero nakakataas ng asukal. At syempre, bibigyan ko kayo ng practical na tips kung paano pa rin ninyo ma-enjoy ang pagkain nang hindi sinasakripisyo ang kalusugan. Kung gusto mong protektahan ang sarili mo at ang pamilya mo, manatili hanggang dulo. Dahil ang tamang kaalaman ay proteksyon. Kapamilya, kung bago ka lang sa channel ko, inaanyayahan kitang mag-subscribe at sama-sama tayong matuto sa mga napapanahong mga health tips. Linawin muna natin, ano ang manpapataas ng asukal? Kapag sinabing asukal sa dugo, hindi ibig sabihin ay galing lang ito sa candy o soft drinks. Mas malaking bahagi nito ay galing sa mga pagkain na araw-araw nating kinakain. Kanin, lalo na kung puti at malalaking servings. Tinapay, lalo na yung puting tinapay o pandesal. Noodles, instant o kahit regular, mabilis ding nagiging sugar. Processed food, biscuits, chips, fast food, instant meals. Kapag kinain natin ito, ang katawan ay parang kusina na nagko-convert ng lahat ng carbs. Nagiging glucose sa dugo, tumataas ang blood sugar level. Isipin mo na lang, para kang nagbuhos ng gasolina sa kotse. Kung tama ang dami, smooth ang takbo. Pero kung sobra, umaapaw at nasisira ang makina. Ganyan din ang katawan. Kapag sobra ang glucose, nahihirapan ang pancreas, kidney at ugat. At tandaan, hindi porket hindi matamis sa panlasa, ligtas na. Ang kanin, tinapay, noodles at processed food ay pwedeng magpataas ng sugar nang hindi mo namamalayan. Parang silent contributor sila. Hindi matamis, pero tahimik na nagpapataas ng risk ng diabetes at iba pang komplikasyon. Kaya mahalagang alam mo kung saan nanggagaling ang asukal. Hindi lang sa dessert, kundi sa mga staple na pagkain na akala natin ay harmless. At dito nagsisimula ang awareness. Kung gusto mong kontrolin ang blood sugar, kailangan mong bantayan hindi lang ang matamis, kundi pati ang mga carbs na araw-araw mong kinakain. Ngayon malinaw na, hindi lang candy o soft drinks ang nagpapataas ng sugar. Pero ang mas delikado, yung mga pagkain na akala natin harmless, hindi matamis, pero tahimik na nagpapataas ng asukal sa dugo. Ito ang tinatawag na hidden sugars. Parang ninja sa kusina. Hindi mo nakikita, hindi mo nalalasahan, pero bigla na lang sumasakit ang katawan mo. Mga halimbawa, puting kanin na staple sa hapagkainan, puting tinapay at pandesal na parang default breakfast, instant noodles na mabilis lang lutuin pero mabilis ding magpataas ng sugar, processed food gaya ng biscuits, chips at fast food meals. Tandaan, hindi porket hindi matamis, safe na. Ang katawan natin ay nagko-convert ng carbs sa glucose. Kaya kahit hindi dessert, pwede pa ring magdulot ng sugar spike. Ka-GK, ikaw ba ay malakas sa kanin? I-type ang isa kung oo at 0 kung hindi naman. Ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Kung gusto mo malaman kung alin pa sa mga pagkain na tahimik na nagpapataas ng asukal, manatili ka dahil iisa-isahin natin ang mga hidden sugar foods na dapat mong bantayan. Unang pagkain, puting kanin. Ito ang pinaka-common sa hapag ng Pilipino. Almusal, tanghalian, hapunan. Lagi tayong may kanin. At kahit hindi ito matamis sa panlasa, mabilis itong magpataas ng asukal sa dugo. Bakit? Refined carbohydrate. Halos wala ng natural na sustansya at fiber. Halos walang fiber, kaya walang preno sa pagpasok ng sugar sa dugo. Mabilis tunawin. Parang instant fuel na biglang sumasabog sa katawan. Isipin mo na lang, isang platong puting kanin ay pwedeng katumbas ng ilang kutsarang asukal sa epekto nito sa dugo. Hindi mo nalalasahan, pero ang katawan mo ay parang binuhusan ng matamis na sirup. Kapag araw-araw at sobra ang dami ng kanin, mas mabilis kang inaantok pagkatapos kumain, nagkakaroon ng belly fat o visceral fat. Tumataas ang risk ng diabetes at high blood pressure. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong iwan ang kanin. Ang mahalaga ay kontrol at tamang kombinasyon. Bawasan ang dami. Kung dati 2 sandok, subukan mong gawing 1 at kalahati. Parang budget plan.
Kapag binawasan mo ang gastos, mas may natitira para sa mas mahalagang bagay. Huwag solo, sabayan ng gulay at protina. Kapag may gulay at protina, mas mabagal ang pagpasok ng sugar sa dugo. Parang may traffic enforcer na nagkokontrol ng daloy, kaya hindi biglang nagkakabuhol-buhol. Dahan-dahang kainin. Kapag mabagal ang pagkain, mas may oras ang katawan na i-process ang glucose. Mas steady ang energy, hindi ka agad inaantok, at mas busog ang pakiramdam. Bottom line, ang puting kanin ay hindi masama kung tama ang dami at tamang kombinasyon. Pero kapag sobra, ito ay tahimik na nagpapataas ng asukal at naglalagay sa panganib ang pancreas, kidney at puso. Pangalawang pagkain, tinapay at wheat products. Maraming nag-iisip, healthy to, wheat eh. Pero ang hindi alam ng karamihan, maraming tinapay na kulay brown ay hindi ibig sabihin na tunay na whole wheat. Bakit? May refined flour pa rin. Ibig sabihin, halos wala ng fiber na natural na preno sa sugar. May added sugar. Para mas masarap at mas appealing, nilalagyan ng asukal o sweeteners. Resulta? Biglang taas ng asukal sa dugo, kahit akala mo healthy choice na. Isipin mo na lang, parang nakadisguise ang tinapay. Mukha siyang masustansya dahil brown ang kulay, pero sa loob, refined flour at sugar pa rin ang bida. Parang wolf in sheep's clothing. Akala mo safe, pero tahimik na nagpapataas ng risk ng diabetes at obesity. Kapag araw-araw kang kumakain ng ganitong tinapay o wheat products, pwede kang madaling magutom ulit kahit kakakain lang. Magkaroon ng sugar spikes na nagdudulot ng antok at cravings. Unti-unting tumaas ang timbang at belly fat. Mas mabuting gawin, basahin ang label. Kung nakasulat refined flour o enriched wheat flour, ibig sabihin hindi ito tunay na whole grain. Kung may added sugar sa top ingredients, siguradong mabilis magpataas ng asukal. Piliin ang may high fiber. Hanapin ang 100% whole wheat o whole grain. Mas mabagal ang pagpasok ng sugar sa dugo, mas steady ang energy, at mas busog ang pakiramdam. Maliit na portion lang. Hindi porket whole wheat ay unlimited na. Isang slice o dalawang pandesal lang, sabayan ng gulay o protina para mas balanced. Bottom line, hindi lahat ng brown bread ay healthy. Kung hindi ka mag-iingat, pwede itong maging silent sugar booster na akala mo safe pero nakakasama pala. Kaya tandaan, basahin ang label, piliin ang high fiber, at kontrolin ang portion. Pangatlong kain, fruit juice at smoothies. Prutas equals healthy. Oo, pero kapag ginawa mo itong juice o smoothie, ibang usapan na. Kapag ni-juice ang prutas, nawawala ang fiber. Yung himaymay na tumutulong magpreno sa sugar, natatanggal. Nananatili ang sugar. Kaya ang natitira ay concentrated na tamis na diretso sa dugo. Isipin mo na lang, isang baso ng orange juice ay pwedeng katumbas ng 3 o 4 na pirasong orange sa dami ng sugar. Hindi mo malalasahan kasi refreshing, pero sa katawan mo, parang biglang binuhusan ng asukal. Ano ang epekto? Biglang taas ng blood sugar. Mabilis kang inaantok pagkatapos uminom. Mas madali kang mag-crave ng matamis ulit. Kapag araw-araw, tumataas ang risk ng diabetes at obesity. Smoothies? Kung puro prutas lang at walang gulay o protina, halos kapareho rin ng juice. Parang dessert disguised as healthy drink. Mas mabuti pa rin ang buong prutas kaysa juice. Kapag kinain mo ng buo, kasama ang fiber na tumutulong pabagalin ang sugar spike. Mas busog ang pakiramdam, mas steady ang energy. Tip: kung gusto mo ng smoothie, haluan ng gulay, spinach, kale, o protina, chia seeds, yogurt. Limitahan ang serving, huwag gawing araw-araw na pamalit sa tubig. At kung gusto mo talagang healthy, piliin ang prutas na buo kaysa concentrated juice. Bottom line, hindi porket prutas ang base, automatic na healthy. Kapag ni-juice, nawawala ang preno, nananatili ang sugar, at tahimik na nagpapataas ng risk. Kaya tandaan, mas safe ang prutas na buo kaysa sa baso ng juice. Pang-apat na pagkain, flavored yogurt at saral. Mukhang healthy, pero maraming brands ay dessert in disguise. Akala mo pang breakfast champion, pero sa totoo lang, parang kumain ka na rin ng ice cream o cake sa umaga. Bakit? May added sugar. Para mas masarap at appealing, nilalagyan ng tamis na halos katumbas ng soft drinks. May syrups, strawberry, honey, caramel, lahat ito dagdag sugar load. May artificial flavoring, parang candy na nakabalot sa healthy packaging. Resulta, biglang taas ng asukal sa dugo. Kaya kahit akala mo light breakfast, ang katawan mo ay parang binuhusan ng dessert.
Minsan, isang maliit na cup ng flavored yogurt ay pwedeng katumbas ng ilang kutsarang asukal. At ang cereal? Lalo na yung colorful at sweetened, parang candy na ginawang almusal. Ano ang epekto? Mabilis kang mag-crash. Hyper ngayon, antok mamaya. Mas madali kang mag-crave ng matamis ulit. Kapag araw-araw, tumataas ang risk ng obesity at diabetes. Mas mabuting gawin, plain yogurt. Walang added sugar, mas natural ang lasa. Dagdagan ng prutas ikaw mismo. Saging, mansanas, berries, natural na tamis, dagdag fiber pa. Kung cereal, piliin ang high fiber, low sugar. Yung hindi colorful, hindi masyadong sweet, at sabayan ng gatas o yogurt na plain. Bottom line, hindi lahat ng yogurt at cereal ay healthy. Kung hindi ka mag-iingat, pwede itong maging silent sugar bomb na akala mo safe, pero nakakasama pala. Kaya tandaan, plain is better, natural is safer, at ikaw mismo ang magdagdag ng tamis gamit ang prutas. Panglimang pagkain, sauces at condiments. Kapag kumakain tayo ng ulam, madalas may partner in crime sa gilid ng plato. Ketchup, barbecue sauce, sweet soy sauce, teriyaki. Mukhang harmless, pampalasa lang. Pero ang hindi mo namamalayan, asukal pala ang laman. Alam mo ba na minsan, isang kutsara ng ketchup ay pwedeng katumbas ng isang kutsarita ng asukal? At ang barbecue sauce o teriyaki? Mas matamis pa minsan kaysa soft drinks. Parang dessert na nakatago sa bote ng sausawan. Ano ang epekto? Kapag araw-araw mong ginagamit, tahimik na tumataas ang blood sugar. Hindi mo nararamdaman agad kasi konti lang ang serving, pero kapag naipon, malaki ang epekto. Mas madali kang mag-crave ng matamis at mas mabilis kang magdagdag ng calories na hindi mo namamalayan. Isipin mo na lang, parang ninja ang sugar sa sauces. Hindi mo nakikita, hindi mo nalalasahan ng todo, pero bigla na lang sumasakit ang katawan sa long run. Mas mabuting gawin, basahin ang label. Kung nasa top ingredients ang sugar o corn syrup, ibig sabihin loaded talaga. Limitahan ng dami. Huwag gawing sabaw ang ketchup o sauce. Konting pampalasa lang. Gumawa ng sariling version. Plain yogurt plus herbs, calamansi plus konting toyo, o homemade tomato sauce na walang added sugar. Bottom line, hindi lahat ng pampalasa ay safe. Kung hindi ka mag-iingat, pwede itong maging silent sugar bomb na mas matamis pa sa soft drinks. Kaya tandaan, control sa sauces, control sa asukal. Panganim na pagkain, processed snacks, biscuits, chips, instant food. Ito ang mga pagkain na laging nasa bag, sa drawer, o sa kusina. Biscuits, chips, instant noodles, crackers. Madaling kainin, masarap, at convenient. Pero ang hindi natin napapansin, tahimik silang nagpapataas ng asukal sa katawan. Bakit? Refined carbs. Ginawa sa white flour, halos walang fiber. Parang sugar na mabilis pumasok sa dugo. Added sugar. Kahit maalat ang lasa, may tagong tamis para masarap sa bibig. Preservatives at flavor enhancers. Pinapalakas ang lasa pero pinapahina ang katawan. Ang epekto? Biglang taas ng blood sugar. Tapos biglang bagsak, kaya laging gutom ulit. Nagiging cycle ng cravings, pagod at weight gain. Kapag araw-araw, tumataas ang risk ng diabetes, fatty liver at hypertension. Isipin mo na lang, parang empty fuel ang processed snacks. Pulo ng calories pero kulang sa sustansya. Parang kumain ng hangin na matamis. Busog sa simula, pero pagod ang katawan sa huli. Mas mabuting gawin, limitahan ang processed snacks sa special occasions, hindi pang araw-araw. Pumili ng mas natural na alternatibo. Saging, mani, boiled egg o kamote. Mas busog, mas ligtas. Kung bibili ng snack, basahin ang label. Hanapin ang low sugar, high fiber, at iwasan ang enriched flour o corn syrup. Ang bottom line, ang processed snacks ay parang sarap na may kapalit. Kung hindi ka mag-iingat, pwede itong maging tahimik na dahilan ng sugar overload. Kaya tandaan, masarap ang snack pero mas masarap ang buhay kapag malusog ang katawan. Bakit delikado ang mga ito kapag araw-araw? Kapag paulit-ulit na mataas ang asukal sa dugo, tahimik nitong sinisira ang katawan. Hindi agad ramdam, pero unti-unti, parang kalawang na kumakain sa bakal. Napapagod ang pancreas. Ito ang factory ng insulin. Kapag araw-araw overloaded, parang makina na laging naka-full gear. Sa simula, kaya pa. Pero habang tumatagal, bumibigay din. Tumataas ang insulin resistance. Ibig sabihin, hindi na nakikinig ang katawan sa insulin. Parang may susi ka, pero hindi na bumubukas ang pinto. Resulta? Mas maraming glucose ang naiipon sa dugo. Mas tumataas ang risk ng diabetes. Nasisira ang ugat at bato. Ang sobrang asukal ay parang matamis na lason.
Unti-unting binabara ang ugat, kaya tumataas ang risk ng high blood pressure, heart attack, at stroke. Ang kidney naman napapagod sa kakafilter ng sugar hanggang sa masira at mauwi sa dialysis. Ang pinakadelikado, walang sakit sa umpisa. Hindi mo agad mararamdaman. Walang kirot, walang warning. Pero sa loob, unti-unti nang nasisira ang mga organ. At kapag lumabas na ang sintomas, madalas huli na. Bottom line, ang araw-araw na sugar overload ay parang utang na may interes. Sa simula, maliit lang. Pero kapag pinabayaan, lalaki ng lalaki hanggang hindi mo na kayang bayaran. Kaya kung gusto mong iwasan ang komplikasyon, kailangan mong kontrolin ang asukal noyon pa lang. Mga kapamilya, tandaan, maliit na adjustments araw-araw ay katumbas ng malaking proteksyon sa kalusugan bukas. Praktikal na gabay ni Doc, hindi kailangang iwasan lahat. Hindi naman realistic na tanggalin ang kanin, tinapay o paborito mong ulam. Ang sikreto ay nasa tamang diskarte sa pagkain. Practice portion control. Kung dati 2 sandok ng kanin, subukan mong gawing 1 at kalahati. Parang budget plan, kapag binawasan mo ang gastos, mas may natitira para sa mas mahalagang bagay. Ganon din sa pagkain. Bawas konti, pero mas ligtas ang katawan. Tamang kombinasyon ng pagkain. Huwag puro carbs sa plato. Isabay ang gulay at protina para mas mabagal ang pasok ng sugar sa dugo. Parang may traffic enforcer na nagkokontrol ng daloy. Hindi biglang nagkakabuhol-buhol. Mas maraming fiber. Fiber ang natural na preno ng katawan. Kapag may gulay, prutas, at whole grains, mas steady ang energy, mas busog ang pakiramdam, at hindi agad nagkaka-crash. Isipin mo na lang, fiber, safety belt ng katawan laban sa sugar spikes. Bawasan ang processed food. Biscuits, chips, instant noodles, lahat ito tahimik na nagpapataas ng asukal. Kapag araw-araw, parang utang na may interes na lumalaki ng lumalaki. Mas mabuti kung piliin ang fresh at natural na pagkain. Hindi kailangan ng crash diet o matinding bawal. Ang kailangan ay smart moves. Bawas konti, tamang kombinasyon, dagdag fiber, at iwas sa processed. Kapag ginawa mo ito araw-araw, mas kontrolado ang asukal, mas malusog ang katawan, at mas masarap ang buhay kasama ang pamilya. Kaya mga kapamilya, tandaan, hindi lahat ng hindi matamis ay ligtas. Minsan, tahimik na nagpapataas ng asukal ang mga pagkain na araw-araw nating kinakain. Pero may magagawa tayo. Control sa portion, tamang kombinasyon, dagdag fiber, at iwas sa processed food. Maliit na hakbang araw-araw, malaking proteksyon sa kalusugan bukas. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like mang video para mas marami pang makakita. Mag-subscribe sa channel para sa iba pang health tips na malinaw at practical. I-share sa pamilya at kaibigan dahil mas masarap ang buhay kapag sabay-sabay tayong malusog. Ako si Doc at lagi kong paalala, ang tamang kaalaman ay proteksyon. Ingat, kapamilya at kita-kits sa susunod na health video. Sa susunod, pag-uusapan natin kung paano kumain ng kanin nang hindi tumataas ang asukal sa dugo.